Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa channel ko. Sa video natin ngayon, magbibigay lang po ako ng sariling kong opinion regarding sa sinabi ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na ang administrasyon daw ay hindi na daw sa tamang landas. Nako po, paano naman nasabi ni Senador Amy Marcos na hindi na sa tamang landas? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at panonood sa mga video natin sa channel ko. Mahal ko kayo guys. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Sa isang TV interview, sinabi ni Senador Amy Marcos na hindi na raw sa tamang landas ang administrasyon ng kanyang nakakabatang kapatid na mahal nating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit daw? Hindi daw sinusolve ang mga pangunahing problema ng ating bayan. Which I do not agree. Alam natin ang ating administrasyon, ang Pangulong Bongbong Marcos ay nagtatrabaho ng mabuti. Hindi siya nagbabrag ng kanyang mga achievements bilang Pangulo. Nasabi siguro ni Senador Amy Marcos na hindi na sa tamang landas kasi una-una, according sa kanya, mapang-api daw ang administrasyon na ito. Binabanatan ang mga oposisyon, which I don't agree din also. She is referring sa pagpakulong ng gobyerno kay Tatay Digong na naapektuhan ang kanyang BFF na si VP Sara at ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa isang maraming kaso of graft and corruption, confidential fund, loss of confidence, treason, papatay pa daw ang pamilyang first family at iba-iba pa. Hindi daw tinutukan ang mga problema ng bansa like crimes, drug addiction, kahirapan. Those problem is already existing a long time ago kahit hindi pa Pangulo ang mahal nating Pangulong si Bongbong Marcos. Tinututukan niya ng government. Kaso, sa dami-dami ng problema na hinaharap ng ating bansa, do you think lahat masusolve kung walang kooperasyon ng mga taong bayan, ng mga private sectors at sa gobyerno mismo at mga politiko na karamihan sa kanila ang iniisip lang ang personal na interes sa kanilang political career? Pinipreya daw ni Senator Amy Marcos na makabalik sa tamang landas ang kanyang kapatid, pero nakita ko naman na umalis na siya doon sa alyansang bagong lipunan yata ni Pangulong Bongbong Marcos. Naging independent na siya. At sa ngayon, nakikita ko, kulelat siya sa mga survey. Hindi nga siya na makapasok sa Magic 12. So out of desperation, sinisiraan na naman ang kanyang kapatid at ang gobyerno. So, sabi niya nga, Holy Week, magnilay-nilay at magpray, magmuni-muni daw ang kanyang kapatid na maibalik sa dating landas. Hindi niya nakita ang ginagawa ng mga Duterte kay Bongbong Marcos, nasabihan ka dyan na bangag, drug addict, lahat-lahat ng kasamaan. Keep quiet lang siya instead of defending his brother. Nakakalungkot na kapatid pa naman siya pero hindi niya pinapakita ang pagdepensa sa kanyang kapatid. Iwan ko lang kung saan patutungo ang ginagawang ni Senador Amy Marcos. Makapanalo ba siya this coming election or matalo? Only God knows. At taong bayan ang sasagot niyan kung bubutuin pa ba siya or hindi. Yun lang po guys. Sana po may napulot po kayong informasyon. Pakilagay lang po sa comment section kung may comment kayo. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ingat po tayo lagi. Bye-bye.